Isa pa doon sa pinaka-underestimated na documents sa immigration ay yung leave approval. Maraming Pinoy travelers yung iniisip na okay na yung certificate of employment. Employed ka, may trabaho ka, may kumpanya ka, so wala nang problema, di ba? Pero sa actual na nangyayari sa airport, doon pa lang nagsisimula yung problema. Marami yung nahuhold sa immigration, kumpleto naman yung ticket, may visa, may hotel booking, pero walang dalang leave letter. At para sa immigration, malaking bagay yun. Pag-usapan po natin sa video ito. Ito na naman tayo, kabayan. Welcome sa Pila sa Airport, ang official podcast ng The Accidental OFW Channel. Samahan nyo kami sa kwentuhan habang naghihintay sa airport, usapang OFW, travel tips at lahat ng ganap sa biyahe. Ready ka na ba? Sa perspective ni immigration officer, ang Certificate of Employment ay isang static document. Patuloy lang siya na may trabaho ka at the same point in time. Pero yung leave approval, real-time proof siya na number 1, alam ng kumpanya mo na aalis ka. Pangalawa, pinayagan ka nilang umalis. At pangatlo, na inaasahan nilang babalik ka pagkatapos ng biyahe. Sa madaling salita, ito ay guarantee na legit employee ka na babalik sa trabaho. Isipin mo ito sa mata ng immigration officer. Sinasabi mong employed ka, pero wala kang dokumentong nagsasabing approved yung pag-alis mo. Natural lang na itatanong nila, kung empleyado ka, bakit ka pinayagang umalis nang walang record? At dito na pumapasok yung mas mahahabang tanong. Hindi dahil may kasalanan ka, kundi may kulang dun sa kwento mo. Isa pang madalas nangyari, may leave letter nga pero hindi naman tugma yung dates. Halimbawa, yung leave approval mo is 5 days, pero ang biyahe mo 14 days. Kahit may certificate of employment ka pa, magiging questionable yung setup. Para kay immigration officer, parang may butas doon sa plano mo. Tandaan po natin na sa immigration, consistency is everything. Hindi kailangang komplikado yung leave approval, hindi kailangang notarize or hindi kailangang sobrang haba. Kahit simple lang basta malinaw at saka legitimate. Ideally, dapat, syempre nandoon yung buong pangalan mo, yung approved leave dates na tugma doon sa travel mo. Meron siyang company letterhead or official email or may pirma siya ng or acknowledgement, supervisor, HR manager. Kung email approval lang, okay lang din basta malinaw na approved. Hindi pwedeng pending or for consideration or request pa lang. Marami rin nagtatanong, paano kung maliit lang yung company? O kaya, pwede kaya na direct supervisor lang yung nag-approve? Okay lang naman. Ang mahalaga ay may authority at traceable yung approval. Hindi kailangang fancy yung letterhead or yung letter. Kailangan totoo lang at saka malinaw lang yung message doon sa leave letter. Ngayon, kung freelancer ka or self-employed, well, usapan yan. May ibang paraan para maipakita na may babalikan ka, pero kung regular employee ka, yung leave approval yung isa sa pinakamalakas na sandata mo sa immigration interview. At ito yung madalas nakakalimutan ng marami. Hindi mo kailangang ilabas agad yung leave letter, pero dapat dala mo. Kapag tinanong ka at confident mong sinabing may approved leave ka and you can back it up kapag hinanap, well, malaki yung epekto nito doon sa flow ng interview. Mas maiksi yung tanong, mas mabilis yung stamp at saka mas konti yung kaba. Kaya sa episode na to, yung takeaway natin, huwag lang maghanda ng travel documents. Maghanda ng proof na may babalikan kang buhay sa Pilipinas dahil sa mata ng immigration, yung leave approval ay hindi lang papel, ito yung signal na ang biyahe mo ay temporary, yung biyahe mo is legal, at yung biyahe mo ay may babalikan ka. At minsan, isang simpleng leave letter lang, ang pagitan ng smooth na alis, biglang tawag sa secondary inspection. Yun lamang po at maganda buhay sa ating lahat and see you po on the next video.